Nasampulan na naman ang ilang pasaway na motorista at may-ari ng mga establishmento sa clearing operations na inilunsad ng MMDA sa Maynila kanina. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Kung talaga kung gusto natin ng kaayusan, wala po tayong pipili. Wala tayong pinipili. Kaya trabaho payo lang po. It's about time you stop pointing fingers. Kayo po mismo, may mali kayo, may violation kayo. You start with the change from yourself. Nauwi na naman sa sagutan ng isinagawang clearing operation ng MMDA ngayong umaga. Ito ay matapos na pumalag ang may-ari ng establishmentong ito sa kanto ng R10 at Herbosa Street sa Maynila na tila ginawang extension ng kanilang bodega ang bangketa. Sabi kasi ng may-ari ng establishmento, dapat daw hindi pinipili ng MMDA ang kanilang ginagawang paninita at pag-i-issue ng ticket. Sinita at binigyan ng environmental ticket ang may-ari ng establishmento dahil sa nakaimbak na drum ng mga mantika sa bangketa. Kinumpiska din ng MMDA ang tolda na inilagay nila sa harapan ng gusali. Nung una ay maayos pang nakikipag-usap ang may-ari. Nagsimula lang uminit ang sitwasyon nang dumating ang asawa ng may-ari ng establishmento. Umabot pa sa pagkakataong itinulak nito ang mic ng PTV. Totoo lang po, ang daming maruming lugar. Oo, napakadaming maraming lugar. Pero bakit parang napapansin lang namin? Ganito yan eh. Nasabawi yan eh. Nasa Arten kayo eh. Major Sa Arten yan, mabuhaylin yan. Ang officer in charge ng MMDA Special Operations Group Strike Force na si Gabriel Go, iginiit na wala silang pinipiling lugar o tao sa kanilang clearing operation. Hindi din daw ito ang unang beses na nasita ang establishmentong ito ng clearing team. Meron pong isang establishment na meron po silang storage ng mga used oil. So mga drum po ito. Pinapaliwanag ko nga po sa kanila na this has been a long problem. This has been long na sinisita natin sila, nahuhuli natin sila. So it's becoming a recidivism. So pinapaliwanag ko sa kanila nga tulad niyan, yung mga used oil nyo nilalagay nyo sa bangketa. Tapos you extend until the street. Sinasabi nila ngayon lang. Which is sabi ko hindi. We have already apprehended you 2 years ago. Now we're back again. Diba? So paulit-ulit na lang. So we have no choice but I have to confiscate you. Sabi pa ng MMDA, dapat seryosohin ng may-ari ng establishmento at agad i-comply ang inisyu na ticket. Well, pinapaliwanag ko nga po doon sa inisyuhan natin citation ticket ng environmental, pag ito po ay binaliwala niya, there is a chance na pag umabot po ng ilang buwan, baka matpadalhan po sila ng subpoena. So, hindi po yan hindi po yan basta-basta ticket na lang na pwede niyong hayaan at hindi po pansinin. Dahil ang ini-issuehan po natin ng ticket is the owner himself po. Maagang sinuyod kanina ng MMDA ang kahabaan ng R10. Unang binulaga ng mga tauhan ng MMDA ang mga driver ng trailer truck na ito dito sa bahagi ng Road 10, Tondo, Maynila. Illegal parking kung kaya't wala nang paliwanagan na nangyari. Agad na inisyuhan ng violation ticket ang mga driver ng sasakyan. Ang isang trailer truck na ito kulang sa dokumento, kaya naman agad hinatak ng towing truck ang ilan sa kanila. Napakamot na lang sa ulo dahil sa nangyari. Pahirapan naman ang pagsakay sa towing truck sa SUV at van na ito. Nakabalagbag kasi ang pagkakapark sa mga ito at walang driver kung kaya't sa molye at sa gulong na mismo ikinabit ang kadena para lang maisakay ito sa truck. Makailang beses nang nagsagawa ng clearing operation sa Road 10 pero ang mga nagtitinda at may negosyo sa bangketa nawawala lang sa tuwing isinasagawa ang clearing operation. Kanina tumambad na naman sa clearing team ng MMDA ang mga tindahan sa bangketa. Nagpulasan lang ang mga ito nang makita na nagsasagawa na naman ng clearing operations ang MMDA. Kanya-kanyang salba ng mga gamit at paninda ang may-ari. Nakatikim naman ang sermon ng ilang residente na tila ginawa ng extension ng kanilang bahay ang bangketa. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.